Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Lunes, unang araw na naman ng week na ito. At papalapit na tayo sa ikalawang linggo. Ikalawang linggo na halos. Ngayon ang Disyembre. Malapit na ang Pasko. Excited na ba kayo? Sana nakapamili na kayo ng inyong mga regalo para sa mga mahal sa buhay. Ngayon ang temperatura ay above freezing, pero dahil sa lakas ng hangin na makukuha namin ngayon, nararamdaman na, pero paiigtingin pa yon mamayang mga ilang oras pa ang darating, ay iigting ito ng nasa 50 clicks, mga between 40 to 50 clicks, at malakas yun, enough yun para mag dip down, para bumaba ang temperatura sa positive or sa above freezing to calling about even I would say, my guess sa experience ko dito, I would say we'll be closing to pag ganun kabigat kabilis ang hangin ay papalo yun ng double digit negative, -10, -9, at kung hindi kayo, wala kayong shelter at wala kayong tamang kasuotan, kahit makapalang coat nyo at hindi tama yon, ibig sabihin hindi windproof, ay magdurusa kayo. Kaya lagi kong pinipreach dito ang windproof, at least wind resistant na coat, dahil marami yan nagkalat ng mga murahing coat at tingin mo nyo makapal and nakita nyo na hindi pala tama ang hindi maganda ang insulation niya, lalo pat hindi pa siya windproof. Ngayon dahil sa temperatura na yun above freezing, may mentalidad ng mga tao na hey, I can actually go here with my shirt. Sa iba na malamigin, even a light jacket will do, dahil dahil 1 degree, single digit positive, diba? Pero yung hangin na ngayon magpapanganib sa katawan ninyo. Kaya nagdadrive sila, naglalakad, na kapag hindi kayo updated sa weather at hindi nyo nakikita sa forecast dito, you take advantage of it, meaning tingnan nyo hindi lang yung pangkasalukuyan na temperatura, kundi yung mga magdaraan pa. Kung kaya ninyo makita ang kabuuan ng buong araw o buong gabi hanggang kinabukasan, mabuti, lalo pat nagbubus kayo. Lalo rin syempre pag nagbibisikleta, kasama na yung bisikleta. May binanggit ako dun isang one time na vlogger, sabi ko bisikleta ang option sa winter, at hindi na ako sinagot, pero seryoso ako noon, hindi ako nagbibiro. Pagmamaneho din, lalo pat nasa highway kayo o mga steep o uphill yung tatahakin, ay at nagsisettle kayo sa okay na kayo sa all-weather tires or sa inyong off-road tires, di ba? Sa mga truck ay sana'y alalahanin nyo lagi ang weather. Winter tires or snow tires, the best pa rin. Dahil nga sa pagbagsak ng weather na to, at mamaya ay magsasaboy ako ng asin. Now, lakay na ulan. I know, hindi ba maagos yun? Yeah, there's a chance. Halos garantisado yun, depende sa lakas ng ulan nga. Pero mabuti nang maging active kayo, mga proactive kayo, kaysa naman sa may madulas sa inyo. Kasi anytime ngayon, maaring as I speak, as I'm recording this, ay nagyayelo na. Pero sa ngayon wala pa. Sa katunayan, heto nga, tingnan ninyo. Dali. Ito ang aming driveway ngayon. Nakikita ninyo, umaagos. Ito ay balot ng gusto kong mag-Ingles pero gusto kong banggitin ng Tagalog eh. Buhangin. Kaya sabi ko sand. Buhangin. Kaibigan, lagi ko to pinipreach sa aking channel, at ay sana naririnig ninyo ako or consider nyo ito. Buhangin. It's messy dahil nadikit to sa inyong soul, sa inyong paa, sa
sa bota, pagpasok nyo sa bahay, magpispis kayo, nandun yung mga buhangin. And eventually, they do, dapat manonotice nyo yon na mabuhangin dito, pero may walis tayo at vacuum. So, hindi, kukunti ang, teka, maghuhud ako, kukunti ang hassle nun, ang problemang dulot nun, kumpara sa madulas kayo. Now, let me explain. Ang asin natutunaw, nawawala, at kapag nag-snow uli at nakaligtaan ninyo, andun yung madulas na bahagi. Ngayon, ang buhangin naman, kapag nandyan, ay natatabunan ng snow at nagiging ice, so hindi wala rin. Pero ito ang kagandahan nito, hindi siya mawawala kahit malakas ang ulan, hindi siya mawawala, hindi mawawala ang mga buhangin. Okay, nandiyan lagi siya para magbigay sa inyo ng traction. This traction yan, kung nakikita ninyo pababa, a little sloping down ang side na to na nagko-connect sa patio, sa pave walkway namin, nasa driveway. Pababa yan, at kailangan dito lagi may asin ako at buhangin. Pero importante may buhangin, dahil kung makaligtaan ninyo for some reason na magbunog asin, at very sneaky ang Mother Nature, Mother Winter, at least merong kayong added protection. Lakay paano pag nag-yellow? Well, but tough luck. Pero ito at least nandiyan lagi siya, di ba? Kaya suma total, ang combination of sand, buhangin at ice melter. I recommend ice melter, although walang effect ito sa rock salt. Hindi masisira ang driveway namin sa rock salt. I still prefer ice melter. Mahal ng konti, pero mas maganda ang resulta nun. Mas madaling matunaw ang yellow, lalo pat even minus 40, minus 30, minus 40, kaya niyang tunawin. Alright, okay, at pag-usapan pa natin to. Alright kaibigan, yun, hindi ko alam kung gaano karaming minutes na. Kaibigan, dito ko na muna tatapusin, at ilalagay ko kayo dito sa aking bagong paborito na mounting gaheto. Itong mounting gaheto ko na ito ay napakaganda, at na-adjust nyo yung camera. Itong gamit ko ngayon, itong Action Pro 5 na DJI Osmo, at pwede kung mababa yung aking ginagawa, ibababa ko dito, nakatutok, o pag mataas gusto ko itapat sa inyo, o naglalakad ako nakataas. Gusto ko to. Marami akong videos na ginawa na nito, pero kaibigan, hindi ko pa na-upload dahil sandambak na sila, at nauna muna syempre yung real life, di ba? Pero gusto ko itong ipakita sa inyo. At kung kayo ay kung nagdanais kayo at may budget tayo sa action camera, please consider action camera kaysa sa ating phone. Ang phone natin, gamit natin talaga sa pantawag. I'm an old school guy. Naniniwala ako na maraming gamit ako sa mga phone ko talaga, pero mainly ay magpakinig ng musika. May Spotify ako, gamiting flashlight, although may EDC flashlight ako for emergency. Mag-text sa aking mga pamilya at kaibigan, although kilala nila ako old school, I prefer calling them. Yun yung mga nakikita ko. At syempre yung tumawag, magbasa na rin ng balita, halos although nagagawa ko yun, pero nag-Spotify ako yung mga popular na mga paborito kong mga podcast people, let's call them that. Kaya isama pa natin na pagbibideo, kung talagang maganda rin yun. Syempre take pictures, of course, we've been doing that, diba? Marami akong collection, tens of thousands of photos na yun ang gamit ko at telepono pa, yung phone ko, and that's amazing. Pero kung kaya naman talaga ay hindi biro kasi ang Action Pro, at least we're looking about at least, even the used one, well, at least a decent one will cost you at least close to $300, maybe $200. Pero kung makakakuha nga kayo, and hindi ito must, hindi ito dapat, diba, sa mga Pilipino sabi itong dapat, hindi ito dapat. Pero kung makakaluwag
at mapapag-ipunan, ay consider nyo to kaysa sa thinking of another very expensive phone na gagamitin nyo pang vlog. You can hold on to that kasi ang phone talaga, kahit meron ako mga lumang phone and they still work. Kaya how about ipunin nyo muna yung pera na instead sa bagong phone kung ang talaga main purpose ninyo at gumagana naman ang old phone nyo. How about ipunin yung pera nyo para sa some a decent camera, even a used action camera, diba? Kung hindi naman, it's all up to you. Kagandahan nga nito, we all make that decision. We can only I'm only recommending, suggesting things sa inyo. Meron akong phone recently lang namin kinuha ni Mrs. T. I'm a Samsung guy, and Mrs. T and my kids, although I try to influence my kids, even my wife, to get a different phone, Samsung, pero hindi nila tipo talaga, and that's fine. Ngayon, kami ni Mrs. T, although papalabas ng bagong release, we could have waited yung mga bagong release ng mga phones. I think sa January next year will be the Samsung 25 Ultra, at kay Mrs. T lumabas na yung bago ng iPhone. Pero we went ahead dahil maganda yung deal na nakuha namin, and it still costs us a lot kasi we have to pay. We believe in paying lahat hanggat may iwasan yung utang, di ba? Ay huwag. So we would pay things tulad ng pay by cash, paid in full. You know, sabi nga nila, don't buy things if you can't afford them to pay in cash 3 times that amount. I'm sure may exception yun, pero it's always been good na yun ang at least close to that ang filosofiya ng namin. So kasama ng mga phone ng mga bata, bilang ko na yun, unang-una ko na enjoy na napakaganda ay dito ako at may umikot yung aming kapitbahay. I'm holding the camera. I'm holding the stick. Ngayon, dito tayo. Yung amount na yon, yung 4 na telepono na yon, cost us close to enough para magpa-brace muli ang aking isa sa mga anak namin, and both of our kids gumastos kami sa brace at hindi yun covered ng aming insurance dito sa Canada, at that's a lot of kaya just the phone, 4 na phone. We have the updated phone, we consider maganda, and we're happy, at ang punto ko nito ay kung gagawin ko nga yun sa pagbablog, I might drop it, tulad ng concern din ni Mrs. T na yung mga phone ko, kung makikita ninyo, baka ipakita ko sa inyo dito or sa mga susunod na video, may mga crack siya, may mga kung ano ng mga tama, dahil I'm rough, lalo na pag nagbi-video ko yung mga nakaraan ko mga videos, lalo na sa iba kong channel. I have other 2 channels at they would get wet, magkakaroon ng grease, and under the hood sa mga machines, and it's just tag doon, mabusisi siya na kung talalagay pa ako ng gloves para pindutin ng mga ganong pies, ang ganun ng screen. Kaya siguro nga magandang option ito na mayroong action. Kaya iniingatan ko yung aking telepono, kasi unlike katulad ng iba, this is Samsung 24 Ultra, at this is a very nice phone, and I intend to keep it katulad ng maula kong mga phone. Although lately hindi nagtagal masyado,
pero dahil I was very rough at bumigi na nga yung screen niya, kalahati ng screen ng flip phone ay hindi na nagana. Pero before that, I have this nice Galaxy 9. Tumagal yung napakatagal at nung nasira nga yung flip phone ko, at habang naghahanap ako or nag-iisip, kukuha ko ng teleponong bago, which nakuha ko na nga ngayon, itong Samsung S24. Yung Galaxy 9 na malaking part doon ay nilagay, nagkagawa ko ng maraming videos dito ng ngayong Filipino channel na to, ay malaking bagay yon. Kahit may sira siya ay marami akong nagawa doon. Maganda pa rin ang kanyang Kodak, ang kanyang larawan, ang video niya. Kaya talagang kung tatagal pa yun, I would keep it. It's just physical na nasira siya eh. Hindi lang anyo na panglabas talaga, okay lang yun, pero yung naapektuhan yung functionality niya dahil sa lamig, madaling somehow yung battery rin ba mabilis mag-shut off kahit 50%, 60% siya. And I think apply din sa ibang battery, pero I think nakakontribute din yung may screen crack siya at kung ano man ang mga sira pa niya internally na hindi ko masabi sa inyo ngayon sa harap ng camera. Kaya ayun, kaya that's this nga pala is $2,400 I believe $2,400 at mas mahal pa sana to kung nakuha ko yung 1TB na memory. Yun ang hinahanap ko, pero hindi ko nakuha ko lang yung kalahati ng 512GB nakuha ko instead of 1TB. Okay na rin yun, pero I think it doesn't matter kung gaano kalaki memory. It does matter, pero eventually they will get filled up. They will get filled up. They will get used up, diba? O yung mga memories na yun, kahit 1TB yun. Kaya ito 512GB Samsung S24 Ultra for $2,400. Si Mrs. T, mura lang ng $100. Ganun din ang presyo ng kanyang iPhone 16 ba yun? Or yung iPhone 15. Yung ano yung latest ngayong year na darating o lumabas na recently sa kanya yung bago doon sa phone na yun. Pero halos isa lang daw yun eh. And that's 2,000. I would say 2,300 yun. Yung sa mga bata naman ay they've been very good at stricto kami sa telepono at we don't really believe na ang mga bata ay dapat own that kind of phone, expensive. But each of them got the phone, iPhone, I believe I don't know, iPhone, I know mas bago yung sinundan ng iPhone 15. So may latest ngayon, tapos may nauna doon, at yung ikatlong bago. That's $1,000 para sa dalawang bata namin to $2,000 sa amin kay Juniorita Bulsuni. But they've been very good. At sa katunayan, maniwala kayo at hindi, I don't like that. Nung siyang salita na yun. Pero dahil Pinoy ako, yun ang nakalakihan ko, diba? Pero I'm telling you, dahil nakikita dito ng mga pamilya namin, my kids, lately lang sila nagkaroon ng mga ganong na even that is not even a brand new phone. Isa pa, pagdating sa social media, hindi talaga sila maki-social media. Siguro dahil sa maliit pa sila, pinagbawalan ko na sila, hindi ko sila inalaw. At ngayon, inalaw ko na. My kid is 19 years old. Si Juniorita is 19 years old and she's not like, yeah, they have at least set up, although I don't like the website linkage ba yun, LinkedIn. Kailangan mo yun sa karera mo para makilala ka kung ano yung kung ano ka, kasi kina-check yun ng mga employer. Pero even that, syempre natututo na siya ngayon, pero unlike yung mga bago ngayon na hindi naman sa kinukutsa ko o pinipintasan ko, pero ang mga ibang magulang dyan meron ng social media mga anak since they're simula ng 10 years old sila, even younger. Hindi ganoon ako, at ganoon ang mga anak ko na lumaki na, though meron na silang social media, hindi ko nakikita yung pagka humaling nila doon. Pero I was successfully able to
show them, explain to them, imulat sila na importante pa rin yun kasi this is the world you're gonna be facing, and you're already facing, di ba? Kaya isa yun sa mga pinagmamalaki ko na nagawa ko yung sa mga anak ko na hindi sila batad sa media at hindi sa social media. Alam nila kung importansya nun, pero alam din nila na ang kasamaan nun na sa mura nilang edad, maaaring hindi pa completely katulad nating matatanda, pero nakita ko sa kanila na naumpisahan, yun na importante, di ba? Kaya sana makarating ito sa inyo, itong mensahe kong itong video ko na ito sa inyo, at sana mapag-isip din ng ibang mga magulang tungkol sa kanilang mga anak, how they deal with that, lalo sa may mga maliliit at ngayon nag-ask about new phones or sa social media. Kaya para sa akin, it's all about balance talaga, and sometimes napakadaling sabihin pero mahirap gawin. You just try it and then keep trying it, diba? Kaya so that masaya din kami dahil we're very fortunate na si Mrs. T nagtatrabaho sa meron kami tinatawag na yung matagal na yung plan na yon, iPhone 4 pa. Yung may 3G pa ba yon? 3G or 4G? Yung mga phone, I believe it was 3G, bagong release ng 3G noon, iPhone 4. Meron na kaming corporate plan na si Mrs. T, kaya malaking bagay na yung monthly namin ay magandang service, almost service yata niya yung mga nasa over $100 per month na mga service dito, maybe $120 per month, and we only paying very konti lang talaga. Hindi masyado siyang lumaki, and I'm very happy, and I don't really discuss how much we pay or how much we make or how much yung pero siguro dahil that doesn't mean, okay lang siguro kung sabihin ko yun na mayroon kasi akong rule na gusto kong gamitin, pina-follow, no? Lately minsan na feel din ako, and tulad pagdating sa pera at ibang mga pribadong bagay, pero I think this is okay since nakarating kayo sa ganito kahaba ko ng video. We're paying $50 a month, and I think that's a good price. Same service na makukuha mo nyo yun, same. There are times nag-upload ako ng mga videos dito na nasa road ako, kasi nga maganda kung mag-upload kayo ng mga videos sa YouTube na nasa bahay kayo using Wi-Fi or nakakonect kayo sa Wi-Fi, pero there are times, many times na nag-upload ako habang nasa sasakyan, highways, at I'm using, may kabagalan. I think mas mabagal pa rin yung 5G na yun kaysa sa Wi-Fi, pero I'm getting it done. At ang mga file na yun is extremely I don't know, the average file ko lately, well, kadalasan ay they range to 20 gigabytes, 15 to 20 gigabytes. At sa mga nagbablog yan, alam nila yon, lalo pat high def yun, and 99% ng aking mga videos are high definition, and I'm aware of that. Kaya yun, I'll take what I can, and if I can, I would upload that, diba? And I have the patience. Kaya yun, mga yun ay magandang, just to gusto kong ilarawan sa inyo kung gaano kaganda service namin for that price. Kaya kaya hindi namin mabitawan din to, itong monthly na to, itong plan namin na to na nung mga elementary pa ang aking juniorita ay nasa sa amin na, kaya yon. Alright, dito ko na muna tatapusin, at sana i-consider itong telepono at itong pinakamagandang pang-record talaga kung mag-start kayo mag-vlog ay kung ano yung hawak nyo ngayon, maybe sa point and shoot or an old phone, doesn't matter, basta magandang audio. Yun ang pag-isipan nyo, hindi mo na yung quality ng picture or if it's a high def, just good video, good audio first, diba? At alam ko yan very well dahil marami akong mga video, almost over a year ko na. Even lately, may mga mabababa pa rin akong audio, and really it sucks to really watch that, and it's a pain. Kaibigan, hanggang dito lang muna, at babalik tayo dun, at
mag-acid tayo.